sa inyong mag-asawa. Tandaan nyo po yan. Ha? Mag-resign na po kayo. Tulad ng ama mo, President Bongbong Marcos. Kami ay nananawagang mag-resign ka o makikita mo ang galit ng mga Pilipinong inaapi noon pang panahon ng mga Kastila. Kung kahapon, April 27, hindi nagpatalo si Lapu-Lapu, hindi lalo kaming magpapatalo sa kapwa namin Pilipino. Kapwa Pilipino po kayo. Governor, inulit ko po, Governor, pasensya na po sa mga taga-Bulacan. Governor Dan Fernando, last term mo naman, huwag ka nang tumakbo kasi wala ka ng pag-asang manalo. Congresswoman Rida Robes, Congresswoman Tina Pancho, kasi ayaw nilang pangalanan, ako magpapangalan sa inyo. Mayor Attorney Natividad ng Malolos. Pinananawagan po tayo sa mga taga-Bulacan. Kung ito po ang gusto ninyong mamuno sa inyo, ito po ay pagpapakita na walang bayag ang mga taga-Bulacan. Salamat. Alalahanin po natin na ang 8 sinag ng araw ay kinakatawan ng 8 lalawigan. At ano po ang Bulacan sa 8 sinag na ito? Naandun po sila. Sapagkat kilala po ang mga Bulakenyo bilang matapang. Ito po ay katanungan para kay Governor Dan Fernando, Congresswoman Rida Robes, papangalanan ko kayo, Congresswoman Agustina Ditse Tina Pancho, walang yaka, at kay Mayor Natividad ng Malolos. Malolos po, Mayor Attorney, tandaan nyo po, diyan itinatag ang atin pong unang republika at ang atin pong unang konstitusyon. Wala po kayong tapang, wala po kayong hiya sa atin pong mga ninunong, mga bayani na lumaban at nagbuwis ng buhay, dumanak ang dugo para po sa ating bansa. Hindi lang po ang watawat ng inyong binastos, kundi po ang karapatan ng lahat ng Pilipino sa inyo pong ginawang pang-uusig at panglulupig sa amin pong mapayapang pagsasama-sama. At ito po ay aking pong panawagan, Pangulong Bongbong Marcos, na asawa mo naman ang namumuno na si Lisa Araneta Marcos, umalis na po kayo sa Malacanang. Mamaya po, murahin po. Jutang Ginames, sabi nga po. At ikaw naman, Tambaluslos, House Speaker Martin Romualdez. Suot-suot ko po, hindi mo pera yan. Hindi mo pera yan. Ha? Tatanungin, ito po ay aming advokasya. Tatanungin pa rin namin ito sa Korte Suprema sapagkat po ang ating konstitusyon ay nakasalamin sa konstitusyon ng Amerika. Ang pagre-report po ng Kongreso ng Amerika ay itemized kahit po 5 duling, nakasulat po doon kung paano nila ginastos. Kayo po dyan, Jutang Ginames kayo, Franz Castro, si Raulo Manuel, Arlene Brosas na mga walang kwenta. Ginagamit ninyo ang pera namin. Walang iya kayo, hindi po kasi natuloy ang maisog eh. Dito ko ilalabas ang samaan ng loob ko sa mga yan. Wag po, ayoko po, wag po. Dito na po. Dito na lang po. At hindi po ako natatakot sa inyo. Tandaan nyo po yan. Ha? Tandaan mo to, Lisa. Hindi ako natatakot sa iyo, Madam First Lady. Sapagkat, kapag natakot kami sa inyo, lahat ng aming mga pinaglalaban, lalong-lalo ng mga vloggers dyan, ay matatakot yung mga supporters din nila. Hindi po kami matatakot. Lalo pong dadami ang mga Pilipinong tatapang at ilalabas ang sama ng loob sa inyong mag-asawa. Tandaan nyo po yan. Ha? Mag-resign na po kayo. Tulad ng ama mo, President Bongbong Marcos. Kami ay nananawagang mag-resign ka o makikita mo ang galit ng mga Pilipinong inaapi noon pang panahon ng mga Kastila. Kung kahapon,
April 27, hindi nagpatalo si Lapu-Lapu. Hindi lalo kaming magpapatalo sa kapwa namin Pilipino. Kapwa Pilipino po kayo. Governor, inulit ko po, Governor, pasensya na po sa mga taga-Bulacan. Governor Dan Fernando, last term mo naman, huwag ka nang tumakbo kasi wala ka ng pag-asang manalo. Congresswoman Rida Robes, Congresswoman Tina Pancho, kasi ayaw nilang pangalanan, ako magpapangalan sa inyo. Mayor Attorney Natividad ng Malolos. Pinananawagan po tayo sa mga taga-Bulacan. Kung ito po ang gusto ninyong mamuno sa inyo, ito po ay pagpapakita na walang bayag ang mga taga-Bulacan. Salamat. Ilitaw po sa Bulacan ang isang namumuno ng kanilang lalawigan. Tandaan po ninyo mga kababayan taga-Bulacan, ang piliin nyong leader ay mayroong malaking puso. Tama po yung kanina na sinabi nila. Tindig na lang ako para makita ninyo kasi parang hindi ako makita. Tayo po ay numpisahan namin sa Davao yung hakbang maisog. Sinunod yung Cebu. Yung Tagum, dapat pinakamarami yun. Tapos ita-times 2 natin hanggang mag-isandaan tayo. Hindi tayo po hihinto. Times natin yung maisog. Kasi yung maisog, sabi nila, matapang. Tayo mga Pilipino, matapang tayo. Hindi ang matapang ang Mindanao. Lahat tayo matapang. Nandito kami na mga taga Mindanao. Kumakain ng bala. Tama ba yun? Tama ba yun mga taga Mindanao? Dagdagan natin ito. Hindi tayo papayag na hindi tayo makarali ulit dito sa Bulacan. Dapat tayo ay power people. Power people, hindi people power. Power natin ito na mga tao na may katungod. Sa Bisaya pa, natay katungod. May balaan ang atong katungod. Unsa to siya? Ang balaod sa Pilipinas. Nganuman, nga kanya to si Duterte, nga siya'y presidente, pritanan ang mga tao nga magsulti o katungod para matubag ni Duterte ang kinahanglan sa katauhan. Kung hindi yan, para i-ano natin sa Tagalog, kay mahirap yung Tagalog. Sanay tayo sa Bisaya eh. Yung Tagalog na dapat malaman ng taong bayan yung problema ng bayan. Tama ba yun? Tapos, ang problema ngayon, yung administration, hindi nila pakinggan yung katungod natin. Ano yung katungod? Yung karapatan natin. Ano ang problema ng bayan? Kaya hindi siya sanay magsagot ng problema ng bayan. Kasi anak mayaman. Nasanay yun. Hindi tayo kukuha ng leader na hindi magserbisyo. Kasi alam naman niya, narinig na niya yung problema natin sa Pilipinas. Tapos ayaw lang niya pakinggan. Si Duterte, ibalik ko ito si Duterte yung nagsuna siya, maraming nagparada, nag-strike. Sabi niya, pasok kayo dito para pag-usapan natin. Ano ang problema ninyo? Itong administrasyon natin, ilang bisis na tayo naghingi ng peace rally. Hindi niya sinagot. Tapos ayaw niya dito sa Bulacan. Dahil dito yung pinakamaraming Pilipino na naudlot sa kagustuhan ng gobyerno.
Bakit yung kagusto ng gobyerno? Para lang sa personal interest nila, hindi yung serbisyong totoo. Iyon lang, para at least marinig natin.